para hindi na po kayo mahirapan ng paghanap ng sisi sa Duterte, pakiusapan nyo na yung Pangulo nyo na mag-resign at ibigay na sa Duterte. Inutil ba yung presidente ngayon? Bakit panay Duterte ang pinagsabi nyo? May baha. Ay, may baha. Hindi natapos ni Duterte. Alam nyo po ba na naghihiring sila, guest nila kahapon si De Lima, at may matinding pasabog? Alam nyo po ba yung pasabog ni De Lima sa Congress hearing? Nasaan na yung akala nila mga bobo mga tao eh. Nasaan na yung ni Duterte? Yung mga proyekto ni Duterte ng 6 na taon na flood control. Hindi niyo po ba naisip bakit wala naghanap kay Pangulong Duterte tuwing may baha? Sinabi ba namin na walang baha kay Duterte? Una, hindi niya po pinagmalakihan ng SONA na tapos 2 araw binaha. Natapos na yung 5,500 na flood control program. Pinagmamalaki. Ayun po yung irony doon eh. Tapos isisingit nyo na naman kasalanan ni Duterte. Kasalanan ni Duterte. Alam nyo, para hindi na po kayo mahirapan ng paghanap ng sisi sa Duterte, pakiusapan nyo na yung Pangulo nyo na mag-resign at ibigay na sa Duterte. Hindi po kami maghanap ng kasalanan ni Marcos. Kayang lutasin yan ng mga Duterte. Yung lagi kayo naghanap ng sisi sa mga Duterte, isa lang pong ibig sabihin nun. Walang kakayahang lutasin ng etong gobyernong to. Hindi niya kayang lutasin yung problema ngayon, 2024. Kaya pati kayo, mga fan club ng Tambaloslos, no? Akala nyo tama yun, yung ginagawa ninyo. Matatapos na lang yung termino, sisisihin nyo pa yung Duterte. Inutil ba yung presidente ngayon? Bakit panay Duterte ang pinagsabi nyo? May baha. Ay, may baha. Hindi natapos ni Duterte. Ay, may traffic. Hindi natapos ni Duterte yung mga traffic. Ano kinalaman ni Duterte sa traffic ngayon? Ano kinalaman ni Duterte sa Pogo ngayon? Kung ngayon nagaganap, bumalik na po ang mga droga sa komunidad. Kasalanan niya ni Duterte. Wala na yan nung panahon ni Duterte. Di ba? Yan yung epekto ng bloodless war on drugs. Bloodless pala eh. Di balik lang kami. Bawal naman kaming tigukin ngayon. Di nyo na yan naunawaan eh. Eto po. Kasabay po ng naawa po ako kay De Lima at saka sa buong mga congressman. Alam niyo po ba na naghihiring sila, guest nila kahapon si De Lima at may matinding pasabog? Alam niyo po ba yung pasabog ni De Lima sa Congress hearing? Sabi ni De Lima, si Duterte ang mastermind ng war on drugs. Ha? Magugulat na ba kami? Kapit kayo. Nakakagulat yung revelasyon ni De Lima. Revelasyon ba yun? Alam namin lahat, kaya nga sikat si Duterte. Dahil siya yung utak ng war on drugs. Ano po, yung akala nyong paninira sa Duterte, proud kami na may proyektong war on drugs si Duterte. Yung utak ninyo, labnaw. Akala nila makakapag-ano sila, no? Akala nila makakaisa sila. Binalita ng lahat ng dyaryo. Pero ang mga tao ang gustong pag-usapan yung Romel. Dear Romel. Tinalo sila ng Dear Romel ni Sara Duterte. Sayang yung inaaksayan ninyong pera ng taong bayan dyan sa Congress. Ito po, naku, imbestigahan natin yung war on drugs para sa ganun, masira yung mga Duterte. Ano masira ang Duterte?
Pinatutunayan nyo lang sa nagaganap ngayon sa komunidad. Pinanood ko, narindi ko eh. No? Tatanungin yung yan si Marbil na yung mga ginawa no na maraming patayan. Masama ba? Mas maganda. Paano niyo ipapaliwanag na mas maganda ngayon kaysa noon? Naranasan namin pareho. Hindi yan pag sinabi lang, ay ganun pala ngayon. Hindi po. Lumalabas po kami sa bahay. Nakikita namin yung aktual na sitwasyon. Oh, may pasabog si Dilima eh. Ang pasabog niya, si Duterte raw ang mastermind ng war on drugs. Eh talaga naman siya. Kaya nga siya sikat eh. Lak ng tinapay. Okay. Na-horrified. Punta po tayo rito sa iba pang balita natin. Ito po, it's about time na questionin na natin. Kasi kahapon, habang nanonood ako ng iniisip ko, at tinitignan ko kanina, tong mga balita, nakatakas na raw yung kapatid ni Michael Yang, no? Nakatakas. Matapos sabihin na yan ng involved na naman si Duterte dahil yung kapatid ng barbero, ng kumadrona, ng security guard, ng barbero, ng mga taga-ahit ng ay kapatid ng advisor ni Duterte. Tindi, no? Antindi nila mag-ugnay kay Duterte. Hindi nyo pa ugnay si Duterte kay Kibuloy. Direkta yun. Talagang kaibigan yun. Bakit hindi nyo bakit hindi nyo iugnay yung krimen ni Kibuloy kay Duterte? Eh yun talaga, may mga patunay na talagang tunay na magkaibigan yun si Kibuloy at si Duterte. Bakit kayo nagse-Senate hearing? Una, ang purpose dapat ng Senate hearing, pag balik ta rin nyo man, no? Dapat makakagawa kayo ng batas. Kung pogo po yan, makakagawa kayo ng batas paano mapapaayos yung pagpapatakbo sa pogo. O, di ba? Mga bagong regulasyon. Eh, binana yung pogo eh. Kaya wala na dapat yan. Ikalawa, hindi po ako antay sa no? Ang kino-question ko po ngayon, kung paano kayo mag-handle ng mga criminal, yung pag ang investigasyon nyo sa mga kasong kriminal sa Senate, no? Kasi ilan na yung inimbestigahan nyo sikat na kasong kriminal? Percy Lapid, Degamo. Degamo ba yung kay Tebes? Yung kay Kibuloy. Tapos eto, Pogo. Ano po pagkakapareho nito lahat? Nung lahat ng inyong investigasyon sa Senate? Mula kay Percy Lapid, hanggang kay Degamo, hanggang kay Kibuloy, hanggang dito kay ano. Kasi yan, una, pagkakapareho niyan, pare-parehong kaso dapat yan na pangkorte. Di ba? Kaya sinasabi na, ba't ayaw nyo kasuhan? Kay Kibuloy, bakit ayaw nyo kasuhan si Kibuloy para sa korte? Dito kay sa iba pa, kaso talaga dapat, no? Eh nakikialam kayo. Ano ngayon ang tendency? Pucha, matindi pala ebidensya laban sa akin. Magtago kaya ako. Lahat po sila nagtatago eh. Suspect Percy Lapid. Sino ba pangunahing suspect? Oh, 'di ba si Bantag? Nasaan si Bantag? Nahuli niyo na ba? Dati nagpapakita pa si Bantag. Pero pagkatapos ng mga Senate hearing nyo, wala na. Tebes, wala. Si Kibuloy, wala. Si Alice Go, nagpapakita pa yan, nagpa-participate pa sa inyo. Tapos na-realize ni Alice Go na, putyan, dami pala ikakaso sa akin ng mga to. Nagtatago na rin ngayon.
Alam niyo yung ginagawa niyo sa Senate? Hindi kaya sinasadya niyo lang na pagsabihan sila na may kaso kayo para makatakbo na sila at makapagtago? Nagkukunwari lang kayo. Kasi baliktad ang nangyayari. Imbis na mahuhuli sila, kung hindi nyo, kung hindi ninyo inimbestigahan, baka nahuli na ng mga otoridad yan kasi tahimik lang eh. Hindi nila alam na may kaso may kaso pala sila eh. Eh dahil nag-grandstanding kayo, sa totoo lang, hindi kaya imbes na kayo makatulong, lalo pa kayo nagiging sagabal sa criminal justice system natin, kayong nasa Senado?